Siyempre, happy ako kasi yung team effort yung nangyari sa win namin today. Ang bench nag-deliver. So, nakarecover kami sa situation na medyo malayo yung laman. So, yun naman yung importante kung paano makaka-recover yung team. So, natututo kami sa mga ganong situation. And siyempre, knowing yung sus talagang veterano din sila maglaro. Happy kami kasi nakuha namin yung panalo. Thank you, Coach. Gia, 25 excellent sets and 10 points in this game. All-round game din for you against Zeus Coffee. Siguro gano'n ka lang din ka-satisfied sa pinakita mo and ng team against Zeus? I think regarding my performance, I still see a lot of lapses. Maraming sitwasyon nga like Coach mentioned na we could have controlled better, we made a lot of errors, pero thankfully natuto kami and naihabol naman namin. But as a team, like I'm really proud of how we performed kasi ito yung kinds of games na natututo kaming gumalaw as one eh. Parang dito kami nag-build ng chemistry, dito kami nakaka-face ng adversity and kung paano namin i-handle talaga as one team. So thankfully talaga the win went our way. Yeah, siguro ba unti-unti nakakuha niya na after back-to-back wins against contender teams pa. Sorry. Tingin mo ba na unti-unti nakukuha niya na ulit kasi nagre-reconnect lang ulit kayo sa leadership? Yes, I think so naman. Like little by little, parang yung mga nahihirapan kami from the first game up until the second game and today, na-improve naman namin and yung number one talaga is yung communication, especially in games like this na veterano din yung kalaban namin at pinaghahandaan din kami. But we know na marami pa kami kailangan paghandaan kasi walang team talaga natapon sa ligang to. So kailangan namin bumalik ulit sa training bukas at ayusin yung mga kailangan ayusin. Gia, as a center bro, when you go for an attack, do you, kumbaga, deliberate effort ba yun for you to score or kumbaga may scoring instinct lang din talaga at times na impulsively you take control and scoring part na lang? I think it's very situational yung mga attempts ko to score kasi hindi naman pwedeng iplano yun ng bago pa mag-serve yung kalaban na kailangan ko mag-drop, kailangan ko mag-score. It always depends on what the first ball is, kung ano yung pwesto rin ng kalaban, if the blockers are watching me. So it's very situational talaga. A lot of the times, it has to be at the last second and very calculated. And ayun, ready naman yung teammates ko to support me kung hindi man gumana, ready kami mag-reset at bumalik sa sistema namin. How much of an advantage kung din siguro yun for setters in general to have that scoring capacity? I think it adds another threat on the net kasi we have a lot of scoring setters who are very capable of being a threat whenever we're in the front line. So, ayun, parang nagiging unpredictable lang yung offense ng team and that's something that we're consciously working on din kaming centers. Gia, you tallied your double-double tonight. Yes, 10 points. For you, since period of adjustments matagal, do you think ito na yung masasabi mo na comfortable ka na with overall team chemistry or you're still searching for something? Ako personally, like, hindi pa ito yun. I think there's still a lot of times na we put ourselves in hard situations na hindi naman talaga dapat. Like Coach said nga, maraming beses na yung effort talaga namin at yung kagustuhan namin manalo ang nag-dictate kung ano yung mangyayari sa laro. And a lot of times, today and the past games, nagsa-stop kami. So yun yung tinatry namin ayusin din as a team. Sir Coach, sabi nga ni Gia, may mga adjustment pa siya. More on na siya ba yung nag-a-adjust pati sa teammates niya o yung mga teammates niya nag-a-adjust doon sa pagbabay? Siyempre, as a team, 50-50. So, yung adjustment namin about Gia, yung adjustment namin, dinadaan namin sa training. So, every time nag-training kami, nakikipag-communicate para kami nag-game. Siyempre, importante yung communication sa games. Hopefully, pag lumipas pa yung mga games, maging 100% yung pakikipag-communicate ni Gia sa mga spikers. Knowing Gia naman, madali naman niya magagawa yun. So, vice versa lang. Give and take lang sa kasi pare-parehas nag-a-adjust. So, hopefully, paganda yung game.
Coach, yun nga next game yung Bella in Capital One. Ano lang yung nilook forward nyo na makakalaban nyo naman siya this time? Siyempre, excited. Knowing Bella talaga very competitive din. Pero siguro hindi namin hayaan na makontrol ni Bella yung laro. Balik muna kami sa ensayo tomorrow. Then, tingnan namin kung saan kami may advantage sa Capital. And magandang laban. Excited, makakalaban namin si Bella. Sa'yo naman, Gia, teammates mo sa Alas and then si Coach Jorge na rin makakalaban mo. Ano lang din yung nilook forward mo sa Saturday? Syempre, the players on the court sa lahat, they're very competitive. Bella is very competitive. But it's not just her. Team effort talaga sila sa past teams nila. So alam namin hindi kami pwede magpabaya. Siguro, kilala rin ako ng coaches, yes, but at the same time, hindi lang naman din ako yung naglalaro sa Team 9. Marami din kaming tao sa bench and nagpakita naman yun sa game namin today that we have a bench that is ready to deliver. So, kailangan lang mabuo namin ulit, makapag-prepare kami ng maayos for Capital One and then, yeah, let's hope na it goes our way then. Thank you, Coach. Thank you, Gia.